Okay mga ka-trigger, itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sa mga bago pa sa aking YouTube channel na gusto magpagawa ng baril, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Okay, at bago ako pasalamat at batiin kayo, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni user. Okay, ang sabi niya, Sir, ang baril ko ay Taurus G3, bakit nagjajam? Hindi maipasok yung sunod na bala na bara sa chamber. Okay, bago natin yan sagutin, gusto ko lang muna kayong pasalamatan. At dun sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. At please huwag kayong mag-skip ng ads sapagkat tayo isang charity vlogger na may tinutulungan na 6 na estudyante. Kaya nga po meron tayo ditong GCash number na para do sa mga gustong tumulong do sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat kay Alfredo Isidro at do sa nagpakilalang Ordo Sipay ng Las Piñas at kay Architect Arnel Salvador na nag-abot sa atin ng tulong. At dun sa mga tutulong pa para sa ating mga charity vlogger. At gayon din kay Boy Umay, nagpakilalang Boy Umay, si Jubel Platon, kung hindi ako nagkakamali. Maraming salamat sa iyo, natanggap na ng aking anak sa kanyang GCash number, yung aking tesorera, yung ipinadala mo. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo nakatulong at maraming salamat sa inyo doon pa sa mga gustong tumulong. Walang sawa ko kayong pasasalamatan tuwing ako ay mag-vlog. Okay, doon sa may katanungan ng bakit yung kanyang baril ay sabi niya Taurus G3 nagjajam, hindi may pasok yung sunod na bala na bara sa chamber. Ang pagkakaintindi ko dito, baka sikip yung iyong lalo kung gumagamit ka ng reload. Ang advice ko sa iyo, huwag ka munang gumamit ng reload. Ngayon kung ang bala mo ay yung original, yung factory load, ay baka sikip yung iyong chamber, lalo kung bago pa yan ay kinakailangang ihuning. Pero bago mo ihuning yan, sukatin mo muna. Ito lagi kong pinapakita sa aking videos. Paano mo malalaman na sikip yung kung yan man ay ganyan, na ipapasok man yan, dapat yan ay may clearance. May clearance yan. Paano mo malalaman ang clearance niyan? So ito, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong basta-basta huning ng inyong baka pag sumubran luang yan, magkakrak naman yung inyong at mabubuntis yung inyong basyo. Okay, so ang gagawin ninyo, ito, kukuha kayo ng isang bond paper, gugupit kayo ng 1 cm, tapos sukatin ninyo kung anong haba ng shield at yung shield lang hindi kasama yung hida. Guhitan ninyo, pagkatapos ay ilagay ninyo dito ipasok ninyo yung inyong ginupit na hanggang doon. Hindi ipapasok lahat, kaya ngayon ay may guhit hanggang dito. Yung guhit tatapat ninyo doon, saka ninyo ipapasok yung bala. Okay? Pag pinasok ninyo yung bala at mahirap ipasok ha, kumbaga nag-effort pa kayo para pumasok, ay walang clearance o sikip yung inyong kaya pagka kayo nakaputok na ng mga ilang putok lang, pagkatapos ay nagkamiro ng agyo, siyempre magkakamiro ng agyo yan. Siyempre bago ninyo ito gawin ay lilinisin muna ninyo yung chamber ninyo, yung barrel ninyo lilinisin ninyo. Okay? Yan. Ganyan dapat. At matatanggal din naman ninyo. Okay? At pag inyong ipinasok na ganyan, ay dapat pag inano ninyo, pero pagka inilagay ninyo yung papel at talagang mahirap ipasok na kumbaga sikip. Kumbaga ganito, halimbawa, dinobli natin. Parang ganito. Pag dinobli natin yan, pag dinobli natin yan ganyan. Makikita ninyo na mahirap na ipasok yan. Pagka ganyan,
Pero hindi doble ha, isa lang ha, hindi ninyo tinupi. Pinapakita ko lang ninyo na mahirap ipasok yung ganyan. Kinakailangan ninyong ihuning. Kailangan ninyong ihuning. At panoorin ninyo kung paano paghuning nito. Hindi basta-basta naghuning nito. Baka lumuwang naman yung itong bukana, makipot yung ilalim. Mali naman yun, magiging tapered yun. So, meron tayong videos ng paano paghuning at paano ang pagpalis at paano din ang pag-throating. Okay, baka naman kinakailangan din lang ninyong i-throating kaya nabara. Minsan ay kaya bumabara yan ay matalas yung mga gilid. Okay, lalo kung reload yung ginamit ninyo, malambot itong head. Pag tumama dun sa mga kanto yung head, kung malambot, dumidikit, hindi dumudulas. Hindi kamukha nitong mga metal coated, madulas yan. Madulas. Hindi kamukha nitong mga ganito, mga LED. Pag yan ay napakanto, palibasa ito'y malambot, ay dumidikit kahit kukulang, kahit tumatalab. So yan ang nangyayari. Lalo pag ginagamitan ninyo ng mga reload. So ayun, huwag kayong basta huning ng huning. Susukatin muna ninyo. Ito ang gauge. Coupon band lang ang band paper lang ang pinakang gauge ko niyan. Gugupit lang kayo ng 1 cm. So ganun. At pag yan ay okay na, yan, saka na ninyo anuhin. Ang kailangan dyan ay throating o di kaya ay huning at throating, polishing. May mga videos na tayo niyan, panoorin lamang ninyo. Okay, at yung mga pagpapalis nito, kompleto na rin tayo sa mga videos niyan. Okay, sana may natutunan kayo. Huwag kayong huning ng huning. Baka sabihin, huning daw, sabi ni Perams Instructor. Hindi po, ginagamitan niya ng gauge. At ang para hindi na kayo problema, coupon band lang ang gawin ninyong gauge. Ayan, importante yan. So ayan, at doon sa mga nagtatanong sa aking messenger, hindi po ako sumasagot sa messenger. Pasensya na. Kaya nga po tayo may YouTube channel. Dito sa YouTube channel, pag ako'y sumagot, lahat ng mga viewers ay makikinabang, hindi yung ikaw lang ang makikinabang dahil ikaw ay personal ang gusto mong hindi po tayo nagtuturo ng personal. Kung kayo magsisend ng picture sa messenger, meron po tayong group chat. Sumali kayo sa group chat, mag-donate kayo sa ating mga beneficiaries para maisali ko kayo sa wala namang presyo. Kung magkanong kusalo mag-donate kayo para kayo maisali sa ating online class. Ayan, at yun lang. Ayaw ko magturo ng personal. Ikaw lang mag-isa tuturuan ko. Napakahirap naman sa akin. Busy nang ako. Ito nga lang YouTube channel. Hindi ko na halos magampanan. Talagang kumakain pa ako ng yung aking mga day off. Dito ko na ginugugol para lang makagawa ng mga videos. Okay lang. Solve yun kasi maraming nagko-comment, maraming natutuwa. Maraming salamat sa mga comment ninyo na kayo natututo. Kaya naman ako nagiging masipag magturo dahil nga marami ang natuturoan. Pero kung isa lang kayo, napakahirap naman, ginawa naman ninyo akong personal tutor niyan. So yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Huwag kayong magpaturo sa akin sa messenger. Hindi ko talaga kayo sasagutin. Pasensya na. Dito kayo magtanong sa YouTube at pipilitin ko yan at sasagutin kayo. Bagaman yan ay natatagalan dahil sa dami ng mga tanong, yan ay pag gumawa ko ng videos ay naka-line up yan. So isa-isa lang naman ang upload ko niya sa isang araw. Hindi naman po mapapayag si YouTube na mag-upload tayo ng 5, hanggang 2 lang. Ay sa isang araw ang pwede nating i-upload. Hindi naman pumapayag si YouTube na mag-upload tayo ng 5 videos isang araw. So, ganyan lang talaga. At yan ay inaano pa na YouTube yan. Kumbaga, nire-review pa yan kung papasa sa community guidelines. Kaya nga maingat tayo dito. Kaya nga tayo gumawa ng online class, yung hindi papayagan ni YouTube na mga videos sa YouTube, dun sa online class, pwede natin yung i-discuss at pwede kong ituro sa inyo yan. Okay? So, ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo sa akin kahit papaano. At huwag kayong maumay kung paulit-ulit yung aking mga videos dahil paulit-ulit din yung mga tanong. Dahil yung iba,
tamad maghanap ng ng mga videos, tamad manood, gusto nila itatanong na lang nila. Yung susubo na lang, gusto isusubo pa sa kanila. So yan, marami na akong mga videos, halos pare-parehos lang at maraming salamat sa inyo at hindi naman kayo naumay. Kaya hindi rin ako naumay sumagot sa inyong mga tanong. Maraming salamat and God bless us all. Thank you very much.